Naging ano ako doon, naging chef ako doon, assistant chef. Macau. Idea ng Macau, nakuha ko yan doon sa kaibigan ko, doon sa kababata ko na kumare ko. Napunta sila ng Macau nung husband niya, doon sila nagtrabaho. Ayun, yung parang 2 years kami nag-uusap, binigyan niya ako ng idea kung ano yung mga nasa Macau, ano yung ganito, ano yung mga hanap ng trabaho. So, nung time na, ano kasi, nung nagkaroon kami ng problema nung husband ko noon, naisip ko, kasi ang hirap maging solo parent dito sa Pilipinas kasi ang taba ng sweldo. Alam ninyo ang homesickness, hindi nawawala yan sa buhay ng OFW. Simula ng pagpunta mo sa bansang yun hanggang sa bago ka umuwi, hindi nawawala ang homesickness. Every time na malulungkot ka, down ng feeling mo, may sakit ka, pumapasok yung homesickness. Sa pagiging babae kasi, napakahirap niyan paglalabas ka ng bansa. Unang-una dyan, maraming discrimination kasi unang-una, titingnan ka ng ibang tao, ano bang lakad nito dito, ano bang purpose nito, bakit ito lumabas ng bansa. Prone ka sa sexual harassment talaga. Ang pagtrato talaga sa kababaihan ibang klase. Hahawakan yung mga masiselang parte ng katawan nila kasi feeling nila binayaran kayo para magtrabaho dito yung mga ganon. Hindi ka lalaban at hindi ka maninindigan para sa sarili mo. Wala kang magagawa at mangyayari sa iyo yun. Tumatak sa isip niya na matapang ang Pilipina, lumalaban ang Pilipina, hindi pwedeng ganoon. Suportado ng gobyerno yung bawat OFW na lalabas na magkakaroon ng pagkakataon na makabisita yung anak nila doon sa bansang pinuntahan ng OFW. Ang gawin nilang mas magandang paraan is maglagay sila ng mas maayos na trabaho dito sa Pilipinas. Kasi ang totoo, ang dami kong nakasama sa Macau. Nung umuwi ako, marami din mga sumunod sa amin na umuwi. Ngayon, nagbalik na naman sila doon. Alam mo, ang katuwiran nila, ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Baka kulang yung sinasahod ko kasi nag-aaral pa sila, may baon pa sila. Lalo na solo parent ako. So yun, ang vision ko, okay lang na may umalis, okay lang na may mag-abroad, basta't maganda yung plano ng gobyerno.